Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Tingnan ninyo, isinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Kaya't maging matalino kayong gaya ng ahas at maamo na gaya ng kalapati. Mag-ingat kayo sapagkat kayo'y dadakpin at isasakdal sa mga kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo. Hahagupitin kayo sa kanilang mga sinagoga. Dadalhin kayo sa mga gobernador at mga hari ng dahil sa pagsunod ninyo sa akin, upang magpatotoo sa kanila at sa mga hintil. Kapag iniharap na kayo sa hukuman, huwag kayong mabahala kung ano ang inyong sasabihin o kung paano kayo magsasalita, sapagkat ipagkakaloob sa inyo sa oras na iyon ang inyong sasabihin. Hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang sariling kapatid upang ipapatay. Gayon din ang gagawin ng ama sa kanyang anak, at lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay ang mga ito. Kapupuotan kayo ng lahat dahil sa pagsunod sa akin, ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kapag inusig kayo sa isang bayan, tumakas kayo sa kasunod. Tandaan ninyo, bago ninyo mapuntahan ang lahat ng bayan ng Israel, darating na ang anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay tatag. Napansin mo ba na ang pinakamahirap na bahagi ng pananampalataya ay hindi ang magsimula, kundi yung manatiling tapat sa pananampalataya hanggang wakas? Madali kasing magsabi ng Panginoon, mahal kita, kapag maayos ang lahat. Madaling magsimba, di ba, kapag wala kang problema? Madaling magdasal kapag natutupad ang ating mga hinihiling. Ngunit, paano kung dumating ang mga pagsubok? Paano kung pagtawaran ka ng ibang tao dahil sa iyong pananampalataya? Paano kung ikaw ay tanggihan dahil pinili mong maging tapat sa Diyos? Paano kung ang tama ang nagiging dahilan ng iyong paghihirap? Doon nasusubok ang tunay na pananampalataya. At marahil, ito yung mensaheng nais ipaabot sa atin, Jesus, sa Ebanghelyo ngayon. Ayon kay San Mateo, matapos isugo ni Jesus ang kanyang mga alagad, hindi niya sila pinangakuan ng madali at komportableng buhay. Sa halip, sinabi niya ang isang nakakagulat na katotohanan. Isinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga lobo o asong gubat. Isipin mo yon. Hindi niya sinabi na magiging mga leyon sila. Hindi niya sinabi na bibigyan sila ng sandata. Hindi niya sinabi na hindi sila masasaktan. Tinawag niya silang mga tupa. Sa mata ng mundo, ang tupa ay mahina. Walang matutulis na pangil. Walang matitibay na sungay tulad ng kambing. Walang kakayahang lumaban. Ngunit ang lakas ng tupa ay hindi nakasalalay sa sarili nitong kakayahan. Nakasalalay ito sa pastol na nagbabantay sa kanya. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus, maging matalino kayo gaya ng ahas at maamo gaya ng kalapati. Napakagandang balanse po nito, di ba? Hindi niya sinabing maging tuso. Hindi rin niya sinabing maging padalos-dalos. Ang Kristiyano ay hindi dapat maging mangmang. Ngunit hindi rin dapat mawalan ng kabutihan. Ang tunay na karunungan ay marunong magsalita sa tamang panahon at manahimik kung
kinakailangan. Kasunod nito ay nagbigay si Jesus ng babala. Darating ang pag-uusig. May mga magtataksil, may mga hahatol, may mga uusig. Maging ang sariling pamilya ay maaaring maging dahilan ng pasakit, ng kapahamakan. At pagkatapos ay sinabi niya ang isang pangungusap na nagbibigay ng pag-asa. Sabi niya, huwag kayong mag-alala kung ano ang inyong sasabihin sapagkat ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. At dito natin matatagpuan yung salita, yung tema na bumabalot sa ating ebanghelyo. At yan ay ang salitang tatag. Hindi katigasan ng ulo yan. Hindi pagiging walang pakiramdam o pagiging manhid, kundi ang matatag na paninindigan sa gitna ng mga pagsubok, pag-uusig at hirap. Ang tatag ay hindi kawalan ng takot. Ang tatag ay pagpiling magpatuloy kahit mayroong takot. Marami sa atin ang humihiling sa Diyos na alisin ang lahat ng problema. Ngunit kadalasan, hindi inaalis ng Diyos ang unos sa buhay natin. Sa halip, binibigyan niya tayo ng lakas, ng biyaya, upang malampasan natin ang mga ito. Ganito ang ginawa niya sa mga apostol. Hindi niya sila inilayo sa pag-uusig, ngunit hindi rin niya sila iniwan. Mga kapatid, ganito rin ang ating buhay. Maaring inuusig tayo hindi dahil sa ating pananampalataya lamang. Maaring inuusig tayo ng mga problema. Inuusig tayo ng karamdaman. Inuusig tayo ng maraming mga pagkabigo sa buhay, ng mga pagtataksil sa ugnayan, ng pagkawala ng mahal sa buhay, ng mga salitang masasakit, ng mga taong hindi nakakaunawa sa atin. At sa bawat pagkakataong gusto na nating sumuko, mga kapatid, naririnig natin ang tinig ni Jesus nagsasabi sa atin ng paulit-ulit, huwag kang matakot. Hindi dahil mawawala agad ang problema, kundi dahil kasama natin siya. At may isa pang mahalagang aral itong ating ebanghelyo sa araw na ito. Sinabi ni Jesus na kapag sila ay inuusig sa isang bayan, maaari silang lumipat sa iba. Hindi ito tanda ng kaduwagan. Ito ay tanda ng karunungan. May mga pagkakataong ang katatagan ay hindi nangangahulugang manatili sa isang sitwasyong nakapipinsala. Minsan ang tunay na tatag ay ang magkaroon ng kababaang loob na lumakad sa bagong direksyon na ipinapakita ng Diyos. Hindi lahat ng laban ay kailangang patulan. Hindi lahat ng argumento ay kailangang sagutin. Hindi lahat ng pag-atake ay kailangang gantihan. Ang matatag na tao ay hindi marunong pumili ng laban na naaayon sa kalooban ng Diyos. Marunong siyang pumili ng ayon sa kalooban ng Diyos. At ito yung sinasabi ng ating ebanghelyo. Madalas nating isipin na ang katatagan ay bunga ng ating sariling lakas. Ngunit para kay Jesus, ang tunay na tatag ay hindi nagsisimula sa ating kakayahan, nagsisimula ito sa ating pagtitiwala. Ang mga apostol ay hindi naging matatag dahil sila ang pinakamagagaling at pinakamatatapang. Naging matatag sila dahil alam nilang hindi sila nag-iisa. Ang Espiritu Santo ang magsasalita. Ang Ama ang siyang gagabay at si Kristo ang siyang mangunguna. At iyon din ang pangako para sa atin. Kapag dumating ang mga pagsubok sa buhay, hindi tayo kailangang maging pinakamalakas.
kailangan lamang nating manatiling nakakapit sa Diyos. Kaya nga, mga kapatid, inaanyayahan tayo na Jesus na huwag matakot sa mga pagsubok na kaakibat ng pagiging kanyang alagad. Ang pagsunod kay Kristo ay hindi landas ng kaginhawahan. Ito ay landas ng katapatan. At ang bawat pagsubok na ating nalalampasan ay unti-unting humuhubog sa ating puso upang maging higit na katulad niya. Kaya tandaan natin ang isang salitang binibigyang diin sa araw na ito. At yan ay ang salitang tatag. Kapag ang ating buhay ay nakaugat kay Kristo, maaring yumuko tayo dahil sa lakas ng hangin. Ngunit hindi tayo mababali, parang kawayan. Maaring tayo lumuha, ngunit hindi tayo mawawala ng pag-asa. Maaring tayo masugatan, ngunit hindi tayo matatalo. Sapagkat ang tunay na tatag ay hindi nakikita sa taong hindi kailanman nadapa. Ito ay nakikita sa taong sa bawat pagkakadapa ay muling bumabangon dahil hawak siya ng Diyos. Kaya nga, sama-sama nating pagnilayan sa anong pagsubok o pag-uusig tayo tinatawag ni Kristo na maging matatag ngayon. At paano tayo higit na may pagkakatiwala sa Espiritu Santo ang ating takot, pangamba at mga kahinaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, salamat sapagkat hindi mo ipinangakong magiging madali ang pagsunod sa iyo. Ngunit ipinangako mong hindi mo kami iiwan. Bigyan mo kami ng pusong matatag sa gitna ng mga pagsubok at ng karunungang mamuhay na may katapatan at kababaang loob. Puspusin mo kami ng iyong Espiritu upang sa bawat hamon ng buhay ay manatili kaming tapat na saksi ng iyong pag-ibig. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.